Nagbalik ang usapang nuclear habang malapit na matapos ang tigil putukan. Dito ang E24 News English. Ako si Nicole Zedek live sa Tel Aviv. Ayon kay Pangulong Donald Trump ng US, babalik na ang American negotiating team sa Pakistan bago Lunes ng gabi upang maabot ang kasunduan bago matapos ang 2 linggong tigil putukan sa pagitan ng US at Iran sa Miyerkules. Malayo pa sa katapusan ng crisis, sinabi ng Foreign Minister ng Iran na bubuksan ang Strait of Hormuz ngunit kontra ang IRGC. Ilang barko ang nagulat na pinaputukan sila habang nilalapitan ang daanan ng tubig noong Sabado. Tinawag ito ni Trump na paglabag sa tigil putukan. Patuloy ang naval blockade ng US hanggang pumayag ang Iran sa buong kasunduan. Kaya sina Panggalawang Pangulo J.D. Vance, espesyal na sugo Steve Witkoff at Jared Kushner ay patungong muli sa Islamabad para tiyakin ito. Kahit muling binantaang sirain ni Trump ang bawat planta ng kuryente at tulay sa Iran, nananatiling buo ang kasunduan. Maraming mga kaganapan na dapat nating pag-usapan ngayong gabi. At makakasama ko dito sa studio upang kalakayin ang lahat ng ito. Ang Senior Middle East Correspondent ng E24 News English na si Ariel Osran, Senior Correspondent ng E24 News English na si Owen Alterman, pati na rin si Major General sa Reserves na si Eitan. Si Dan Go ay dating Military Secretary ng 3 Israeli Ministro ng Depensa at dating tagapag-ugnay ng mga gawain ng pamahalaan sa mga teritoryong Palestino na kilala rin bilang Kugat. Mga Gino, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin dito sa E24 News English studio ngayon. Ariel, gusto kitang tanungin dahil sinabi ni Pangulong Donald Trump na may mga kopo ng Amerikano na pupunta sa Pakistan bukas, Lunes ng gabi. Pero ayon sa Iran State TV, walang team mula Iran na pupunta. Anong nangyayari? Hindi lang walang mga team na pupunta sa Islamabad, kundi wala ring negosasyon hanggat magpapatuloy ang naval blockade ng US. At sinasabi nilang ang anumang ulat sa US media na salungat dito ay bahagi lang ng sisihan para gipitin ang Iran. Iyan ang sinasabi ng Iran dito. Ang magkasasalungat na mensahe mula sa Washington, kasabay ng mga banta at ng patuloy na blockade, ay hindi talaga nagbibigay ng puwang para sa makabuluhang negosasyon. At dahil dito, hindi talaga mangyayari ang mga negosasyong ito. Dito makikikita na naninindigan ng Iran at nagpapatuloy ang mapanganib na pagpapataas ng tensyon. Habang parehong pinanghahawakan ng mga panig ang kanilang red lines, imposible ang pag-iwas sa muling pagsisimula ng operasyong militar. Kaya habang papalapit na tayo sa deadline ng Miyerkules, kung talagang walang panig ang aatras sa kanilang mga red lines, mukhang yon ang hindi maiiwasang mangyari. Pero marami pa ring maaaring mangyari mula ngayon hanggang Miyerkules. Marami pa rin nangyayari bawat oras. Eitan, narinig natin mula kay Punong Ministro Benjamin Netanyahu ngayong gabi na hindi pa tapos ang laban kontra Iran. Ayon kay Ariel, mabilis na natin nilalapitan ang deadline na yung Miyerkules. Ano ang epekto nito sa Israel? May magandang kalalabasan ba kung itutuloy ng Israel ang pag-atake sa Iran? Una sa lahat, hindi ako sigurado na magkikita tayo sa Miyerkules ng gabi, mag-aatake, o kahit hindi tayo makahanap ng kasunduan. Sa palagay ko, tantiyan natin. Tawagin na lang natin ganon. Sa kabilang banda, hindi ko iniisip na magkakaroon ng paglala na babaliktad. Si Netanyahu ay nagsasalita ayon sa sabihin na nating mga senyales ng pulisiya mula kay Trump. Nagbabago-bago ang mga senyales bawat ilang minuto at minsan nag-iiba pa, mukhang taktika lang ito. Sinasabi ko sa iyo ang aking tantya sa ganitong mga sitwasyon. Sa tingin ko, si Netanyahu ay mas dapat mag-isip, sabihin na natin, mas pag-isipan kung ano ang hinaharap sa Lebanon kaysa sa Iran. Sa Iran, kailangan niyang sundin ang pangunahing patakaran ng Estados Unidos. Ayon sa katotohanan, ang Estados Unidos ay nakapalibot na sa Iran. Pero sa palagay ko, ang pangunahing desisyon ni Trump na yon ay huwag nang muling simulan ang digmaan at bigyan, sabihin na natin, ng pagkakataon ang negosasyon. Makikita natin sa tingin ko na magkakaroon ng pagbabago sa schedule, 1 pang linggo, 2 pang linggo. Tingnan mo, ang delegasyon ng Estados Unidos ay kailangang pumunta sa Pakistan dahil sa haba ng biyahe at dapat silang umalis mula sa Iran. 2 oras lang o mas mababa pa, kaya makakapunta ang Iranian. Sa palagay ko, na yon ay nasa gitna tayo ng paikot-ikot na taktika mula sa parehong panig. Hindi ibig sabihin nito na tatapusin na nila o magkakasundo tungkol sa
Isang pinal na kasunduan, pero sa tingin ko nauunawaan ng magkabilang panig na ang mas mainam na direksyon para sa kanila ay tapusin na ang ganitong uri ng digmaan. Maaring magbago ito, pero sinusundan ni Netanyahu ang mga aktibidad na ito sa ilalim ng patakaran ni Trump. Sa kabilang banda at pag-uusapan pa natin ito mamaya, sa tingin ko ang Lebanon ang pangunahing problema ngayon para sa Israel. Tungkol sa mga layunin, tungkol sa sitwasyon, ano ang mga pangunahing target o layunin na ipinahayag ng Israel sa kanilang mga sibilyan bago pumasok sa digmaang ito. Sige, pag-usapan natin ang Lebanon mamaya sa programa. Owen, gusto ko itanong kung sakaling bumalik sa Pakistan ang dalawang grupo at ipagpatuloy ang negosasyon. Paalalahanan mo ang ating mga manonood tungkol sa mga pinagtatalunang usapin dito dahil may tatlong malalaking punto. Una, pinag-uusapan natin ang Strait of Hormuz, ang pagsuspinde ng nuclear program, at ang issue ng highly enriched uranium sa Iran. Maaring marisolba ba ang mga isyung ito sa isa pang pampupulong? Hindi sa isa pang pagpupulong, Nicole. Sa tingin ko, malinaw ang lohika dito. Ang lohika ay pabor sa pagpapalawig ng tigil putukan dahil walang panig ang napipilitang kumilos at parehong naniniwalang makakabuti sa kanila ang paghihintay. Iniisip ng Iran na ang Estados Unidos ang unang bibigay na silang madudulot ng epekto sa pandaigdigang ekonomiya o patuloy nilang pinipinsala ang pandaigdigang ekonomiya sa pamamagitan ng pagsasara ng Hormuz. Isasara natin ang opsyon ni Donald Trump bago ang sa Iran. Nag-post ang Pangulo sa Truth Social kanina at kabaligtaran ng paniniwala niya. Iniisip niyang naiipit ang ekonomiya ng Iran at gumagana ang blockade. Nawawala ng Iran ng dolyar, 500 milyon araw-araw. Kaya bakit hindi na lang hintayin, sumuko sila? Kung parehong panig ay umasang susuko ang kabila at pabor sa kanilang panahon, lohikal na palawigin ang tigil putukan. Sa pagitan ng lohika at ng mga desisyon ng dalawang panig, lalo na ng dalawang panig na hindi takot sumugal, tiyak na ito ang kaso ng Iran. Gaya ng kaso ni Donald Trump, sa digmaang ito, parehong panig ay hindi takot sumugal at maaring manaig ang pakiramdam ng pagsusugal kaysa lohika. Sa tingin ko, doon papunta ang sitwasyon sa tatlong issue sa agenda. Pwedeng idagdag ang ika-4 ang pagpapagaan ng parusang pang-ekonomiya para sa Iran. Ano ang saklaw nito? Malaking issue ito nung negosasyon ng 2015. Makatuwiran na malaking issue rin ito sa negosasyon. Handa ba ang Estados Unidos na luwagan ng mga parusa sa Iran sa kabuuan at palayain ang nakapirming pera nito? May limitasyon ba o unti itong aalisin? Isa pa itong isyung dapat talakayin. Maraming issue ang lilitaw kung itutuloy ang pag-uusap. Nais ko ring idagdag ang boses ni Hazem Al-Gabra, dating Senior Advisor sa US State Department na kasama natin mula Dubai. Hazem, napag-usapan na natin ang US negotiating team at halos kilala na natin sila kung babalik tayo sa Pakistan. Nananatili pa rin ang tanong kung sino ang tunay na kinatawan ng mga Iranian. Ayon sa Iranian State TV, ayaw nila magpadala ng anumang negotiating team. Naayon ito sa mga nakita natin kamakailan. May ulat kung sino ang nagsasalita. Pero kahit pumunta sila sa mga pag-uusap, kaya ba nilang kumbinsihin ang Iran sa kasunduan? Magandang tanong, mas malaki ang problema rito. Sino talaga ang namumuno at sino ang may huling pasya sa Iran? Buhay pa ba ang kataas-taasang pinuno? Maaabot ba siya? Siya ba talaga ang namumuno? Lahat ng palatandaan ay nagtuturo na ang RGC ang namumuno, lalo na't sila ang lumaban sa mga barko kanina at walang malinaw na desisyong pampolitika sa likod ng aksyong militar na iyon. Nakababahala na ang isang bansang kasing laki ng Iran at may kapangyarihang militar tulad ng Iran ay walang pamunuan, walang malinaw na liderato sa gitna ng isang digmaan. Dagdag pa dyan, kahit sa normal na kalagayan, napakahirap makipagnegosasyon sa mga Iranian. Para kang nakikipaglaro sa mga bata. Tuwing natatalo sila, sinusubukan nilang i-reset ang laro at maglaro ulit parang best of 3. At ito mismo ang ginagawa nila ngayon. Nakikita nilang natatalo sila sa issue ng terorismo at sa pagpapalipad ng mga drone at missile sa mga kalapit bansa. Nagpapalit sila ng taktika at sinusubukang harangin ang kipot ng Hormuz. Sumablay yon. Ngayon, sinusubukan nilang umiwas sa negosasyon. Mahirap talaga ang ganitong sitwasyon. Gusto kong balikan ang sinabi ni Owen na tama naman. Maayos ang lohika niya, pero ang pinag-uusapan natin ay isang panig na kung tutuusin ay hindi lohikal.
At hindi ko alam kung paano magdadala ng lohika sa isang bansa tulad ng Iran. Para wala ng silbi ang gawain na yan ngayon. Ano kaya ang itsura ng tunay na breakthrough? Ano ang dapat nating asahan sa mga susunod na araw kung mangyayari ang mga pag-uusap na ito? Lalo na kung nakikipagnegosasyon ka sa panig na hindi naman makatuwiran sa kahit anong paraan. Sa totoo lang, gaya ng nabanggit ni Ariel kanina, malaki ang posibilidad na muling sumiklab ang labanan dahil sa kakulangan ng ibang mga opsyon. Binibigyan natin ng tsansa ang kapayapaan at pag-uusap na yon. Kaya ipinapadala sina J.D. Vance at ang pangkat ng mga negosyador pabalik sa Pakistan. Mahaba ang biyahe, pero malinaw nitong ipinapakita ang hangarin na tapusin ang digmaan na ito, syempre ayon sa mga patakaran ng Estados Unidos at kung ano ang kailangan ng internasyonal na komunidad mula sa Iran. Gayunpaman, kung hindi sisipot ang mga Iranian o kung susubukan nilang simulan muli ang lahat at babalik sila at maghahanap ng butas tungkol sa enrichment at susubukan nilang iwasan ang ibang aspeto ng kung ano dapat ang itsura ng kasunduan. Babalik tayo sa labanan. Hindi ko makita ang ibang opsyon sa ngayon. Paano naapektuhan ng issue sa kipot ng Hormuz ang kinabukasan ng negosasyon? Sabi ni Pangulong Trump, magpapatuloy ang blokadang pandagat hanggat di pumapayag ang Iran sa bagong kasunduan. Ngunit ayon sa State TV ng Iran, walang pag-uusap na mangyayari habang may blokadang pandagat ang US. Nakakatulong ba ito sa posisyon ng Amerika o baka nakakasama sa negosasyon sa hinaharap? Sinusubukan ng mga Iranian baguhin ang sitwasyon. Tiyak na nagulat ang mga Iranian sa ginawa ng US. Sa pagharang ng US, sa akala nilang gusto nitong buksan. At nagdulot iyon ng dagdag na pressure. At gaya ng nabanggit mo, nalulugi ang Iran ng daan-daang milyong dolyar araw-araw. Kaya ang sinasabi ng mga Iranian, hindi kami makikipagnegosasyon kung hawak mo pa ang barahang yan. Pero ang sinasabi ng US, ito ang barahang ginagamit namin sa negosasyon. At ngayon, ipagpapatuloy namin ang blockade hanggang sa pumunta kayo sa negotiating table na may matibay at seryosong proposal. Hindi ito laro ng mga Iranian. Ngayon, itong ikinababahala ko. Sabihin nating bumalik tayo sa Pakistan, magpapadala ang mga Iranian ng tao, may ideya silang ganoon. Sino ang magagarantiya na magtatagal ang kasunduang ito? Sino ang magbibigay ng garantiya sa kasunduang iyon? Hindi ko mapagkakatiwalaan kahit kaunti ang mga Iranian, lalo na ngayon. Kaya kahit sa perpektong sitwasyon, mahirap pa ring makuha ang pangmatagalang kasunduan. Hazem Algabra, napakagandang pananaw. Salamat sa pagsama sa I-24 News English na yon. Kung sakaling mabigo ang mga pag-uusap na ito, ibig sabihin, muling pinag-uusapan ang opsyong militar. Para mabigyan tayo ng mas malalim na pananaw, kasama natin si Datiradong Coronel Rich Outson, Senior Fellow sa Atlantic Council at Geopolitical Consultant sa Dragoman LLC. Rich, tinatalakay nila ang potensyal na mga usapan, pero kung hindi ito magtagumpay, anong realistic na option militar ang meron ang Washington? Muling nagbanta ang presidente ng US na atakihin ang mga planta ng kuryente at tulay kapag nabigo ang mga pag-uusap. Ano ang magiging hitsura ng operasyon para patuloy na i-pressure ang Iran na bumalik sa negosasyon? Maganda na makasama kayo. Hindi ko inakalang gagawin niya iyon. Hindi ko rin iniisip na si Presidente Trump o US military ay bubomba ng malawakan sa pasilidad ng sibilyan tulad ng planta ng kuryente o transportasyon dahil magpapahina ito ng insentibo ng Iran na makipagkasundo. Si Trump ay kilalang negosyador. Sa kanyang 1,987 na libro, The Art of the Deal, nakasentro yon sa leverage. Ano ang magbibigay sa kanya ng pinakamalakas na leverage? May ilang leverage na galing sa banta sa mga pasilidad ng sibilyan. Isa yan sa mga banta na kapag isinakatuparan, nasisira ang insentibo ng kabilang panig. Sa palagay ko, may iba pa siyang opsyon. Bilang sundalo, dito ko iniisip siyang pupunta. Sa tingin ko, palalawakin niya ang mga operasyong pandagat sa hipot ng Hormuz, kasama na ang posibleng paglapag sa panig ng Iran. Tama ba? Kaya para ipatupad ang blockade, sa totoo lang, ay paborito niyang paraan dahil pinipigilan nito ang kakayahan ng Iran na mag-export at tumanggap ng mga import.
Sa tingin ko, iniisip niya na kahit mahirap at hindi popular ang pagtaas ng presyo ng langis, kaya pa rin ito ng mga ekonomiya ng kanluran. Pinapataas din ng US ang produksyon nito ng enerhiya. Kapag ang presyo ng langis ay lumampas sa $80 kada bariles tulad ngayon, muling nagiging aktibo ang fracking sa US at iba pang paraan ng produksyon. Kaya ang dalawang ito, mas epektibong blockade na kayang gawin ni Trump at pagbibigay ng alternatibong ruta para sa mga barko ng Qatar, Kuwait at iba pa sa ilalim ng proteksyon. Kailangan ng dagdag na puwersang pandagat para masiguro ito. Sa totoo, konti pa lang nakita natin, ilang barko lang ang pinaputukan. At para sa sibilyang barko na walang armas, malaking bagay na may mga balang papunta sa iyo. Wala pa tayong nakitang kakayahan ng Iran na palubugin ng mga barko, tama? Kaya mahina ang tinatawag nilang blockade ng Hormuz. Mas malakas ang blockade ng US sa mga pantalan ng Iran at may kakayahan pa tayong magtatag ng protektadong ruta ng pagpapadala. Para sa akin, ito ang leverage na gusto ni Trump. Ipakitang walang laman ang banta ng Iran dahil wala silang kakayahang magpalala ng sitwasyon kahit mahusay silang magsalita. At nananatili pa rin sa atin ang katayaang magpalala ng sitwasyon at hindi ko iniisip na kailangang mga sibilyan ang targetin. Magkakaroon iyon ng pressure kay Trump mula sa sarili niyang partido, sa Papa at sa iba pang panig. Ibig sabihin, ang pamahalaan ng Iran na makikipagkasundo kay Trump ay kailangang harapin ang mga taong walang enerhiya at transportasyon. Kaya sa tingin ko, iiwasan niya ito sa abot ng makakaya. Mula sa pananaw ng militar, ano ang dapat nating tutukan ngayon para malaman kung paano uusad ang mga bagay kahit sa mga susunod na araw? Kailangan ba nating bantayan ang pagdami ng puwersang pandagat sa Strait of Hormuz o tumingin sa ibang direksyon? Saan dapat tayo mag-focus? Kaya lagi ko tinitingnan ang mga pangalawa at pangatlong antas na base o himpilan para sa pag-deploy ng puwersa, tama? Tingnan mo sa US, pati mga base sa Europa. Kung makita mo ang tuloy-tuloy na dating ng bala, supply ng misail at posibleng bagong barkong pandagat, kung mula sa Norfolk o katulad na lugar o ililipat mula sa Pacific Theater, ibig sabihin ay inaasahan natin ang panibagong paglala at pagtaas ng presyon. Maganda yon. Gusto makasama ka at sabihin maghanap tayo ng barkong British, Pranses o mga dagdag na puwersang Europeo para mas matibay ito. Pero di ako sigurado kung mangyayari iyon. Kailangan nating obserbahan ang mga puwersa ng hukbong dagat at himpapawid ng US sa buong mundo para makita kung naghahanda sila kapag lumipas na ang deadline sa Miyerkules para sa posibleng dagdag na pag-atake, paglapag at aktibidad ng hukbong dagat. Sige, tiyak na isang bagay na dapat abangan. Retiradong Coronel Ritz Allen, napakagandang makasama ka namin dito sa E24 News English. Salamat. Opisyal nang ipinatutupad ngayon ang tigil putukan ng Israel at Hezbollah. Sa Timog Lebanon, tuloy pa rin ang karahasan at aktibidad militar. May mga kaswalti sa IDF, tinatarget ang mga kumander ng Hezbollah at nagpapaputok ang Hezbollah sa sundalo ng UNIFIL. Narito ang pinakahuling balita. Tigil putukan sa papel pero iba ang mangyayari sa aktwal sa Timog Lebanon. Sa mga araw mula nang magsimula ang pigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah, ilang nakamamatay na insidente na ang naganap na nadudulot ng seryosong pagdududa kung gaano nga ba katatag ang tigil putukan. Ayon sa militar ng Israel, 2 sundalo ang napatay sa magkahiwalay na insidente matapos magsimula ang tigil putukan dulot ng improvised explosive device na itinanim ng Hezbollah sa Timog Lebanon. Ayon sa Israel, bahagi ito ng patuloy na banta sa hangganan at hindi hiwalay na insidente. Kasabay nito, nagpatuloy ang mga operasyong militar ng Israel. May mga ulat ng pambobomba at pag-atake ilang oras matapos magsimula ang tigil putukan na ayon sa Israel ay tugon sa agarang banta sa lugar. Inanunsyo ng mga opisyal ng seguridad ng Israel ang pagpatay kay commander ng Hezbollah na si Ali Ridabas sa Vintibel matapos ang pag-atake noong Biyernes laban sa mga miyembro ng Hezbollah na umano'y lumabag sa tigil putukan. Apektado rin ng tensyon ang mga internasyonal na puwersa. Isang sundalong Pranses sa UNIFIL ang napatay sa katimugang Lebanon sa insidenteng itinuring ng Pransya bilang pag-atake ng Hezbollah sa mga sundalo sa rehiyon ng Ber Kifra na kinumpirma rin ng intelihensya ng Israel. Itinanggi ng Hezbollah ang pananagutan. Samantala, nagsisimula ng bumalik ang mga sibilyan sa kanilang mga tahanan sa katimugan. Ngunit dahil sa patuloy na karahasan, malayo pa rin sa katahimikan ang sitwasyon sa lugar. Sa totoo lang, hindi ito malinis na tigil putukan kundi isang marupok na pahinga kung saan
parehong panig ay patuloy na kumikilos, sinusubok ang hangganan, at nariyan pa rin ang panganib ng paglala. Balik tayo sa studio kasama sina Ariel, Owen at Eitan. Major General Dango, sinasabi mo na ang Lebanon ang pangunahing dapat ikabahala ng Israel sa ngayon. Naglabas ang IDF ng mapa na nagpapakita ng bagong dilaw na linya at kung saan nag-operate ang puwersa nila sa Timog Lebanon. Pero kahit na may buffer zone, natatanggal ba nito ang banta ng Hezbollah sa mga residente sa Hilagang Israel o napapalayo lang ito? Magkakaroon ito ng epekto sa lupa at hahawakan ng Israel ang isang lugar. Sa tingin ko, dapat tanggalan ng armas ang Hezbollah hanggat hindi pa sigurado ang Israel. Kung wala ito, hindi tayo pwedeng umatras dahil ito ay buffer zone, security zone o tinatawag na yellow zone. Para siguradong sakop ang lupa, dapat may pagitan na 6 hanggang 9 na kilometro mula kanluran hanggang silangan ayon sa hangganan. At nagbabago ito depende doon. Na nagbibigay sa'yo, sabihin na nating, depensa laban sa paglulunsad ng mga anti-tank missile na halos nasa ganitong uri ng distansya. Patuloy pa rin ang mga banta na hindi natutugunan ng Israel. Karamihan sa pagpapalipad ng mga rocket papunta sa Israel, lalo na sa hilagang bahagi, at pati na rin ang pagtutok sa mga armadong puwersa ng Israel na nakadeploy sa timog ng Lebanon ay ginagawa sa hilaga ng Ilog Litani sa Lebanon. At si Hezbollah ay may libu-libong rocket sa kanyang arsenal. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sa aking palagay, una sa lahat, ang digmaan sa Lebanon ay nagpapatuloy. Hindi mo pwedeng sabihing tigil putukan na. Wala tayong tigil putukan sa kasamaang palad, hindi lang sa Beirut o sa Daha, na hiniling ni Trump kay Bibi Netanyahu na huwag atakihin. Pero ngayon ay may napakalinaw na misyon na lumikha ng mekanismo sa timog bahagi ng Lebanon na magbibigay, sa aking palagay, sa mga armadong puwersa ng Israel ng paraan para kumilos laban sa anumang uri ng banta na maaari mong ituro, hindi lang sa dilaw na security zone na inilathala ng Israel o hanggang sa Ilog Litani. Dahil hindi mo magagawa. Isang katlo ay dilaw na zone, isang katlo ay pulang zone, at ang natitirang bahagi ay ang Ilog Litani. Kapag pamilyar ka sa lugar, ang bago dito ay ang katotohanang nire-renew nila. O unang pagkakataon na nagkaroon tayo ng operatibong pag-uusap sa mga otoridad ng Lebanon tungkol sa kapayapaan na maaring paikliin ang haba ng schedule na magiging pangunahing kasunduan sa ilalim ng payong ng Estados Unidos. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pangunahing layunin pagkatapos nito ay kung paano mo didisarmahan ang Hezbollah o kung paano mo itutulak paurong ang Hezbollah. Kaya ang mensahe o balita sa Lebanon. At sa kasamaang palad, masasabi natin na sa nakalipas na 24 na oras, 2 reserbang sundalo ng Israel ang napatay sa bahagi ng Lebanon. At ibig sabihin nito na ang labanan doon ay tatagal pa ng mahabang buwan. Tanging sa pamamagitan lamang ng kasunduan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Maaring mas maikli ito at magdadala ng unang pagkakataon mula sa pagkakatatag ng Israel at Lebanon. Sa paraan ito ay mapapailalim sa responsibilidad ng dalawang bansa. Ngayon, hindi kayang tanggalan ng armas ng Lebanon ang Hezbollah. Kaya ang balita, papunta tayo sa panibagong anyo ng digmaan na parang gerilyang digmaan. At dapat ito ay nasa ilalim ng napakalinaw na mekanismo ng Israel para walang pagdududa kapag muling sumiklab ang labanan. Pwede itong mangyari bawat segundo. Isa itong bigmaan ng pagtatanggol. Nasa digmaan ng pagtatanggol ang Israel, Owen, ayon kay Eitan. Pero paano ito binabantayan ng Estados Unidos? Nagulat ang marami noong weekend nang sabihin ng US President na titigil ng Israel sa pambubomba sa Lebanon. Pero hindi ito ang totoong nangyayari. Depende kung anong ibig mong sabihin sa pambobomba. Nicole, may putukan pa rin ng artilyerya. Gumagalaw pa rin ng Israel para siguraduhin hindi umatake ang mga terorista sa ating bansa. Pero pagdating sa pambobomba, siguro masasabi mong sinusunod ng Israel kung tutuusin ang mga utos ni Donald Trump. Pero yan ay isang sulyap lang sa pag-iisip ni Donald Trump. Alam natin ang Pangulong ito ay parang nasa isang video o sereng animasyon. Sunod-sunod na magkakaibang sulyap na iniikot-ikot.
May punong ministro tayong si Benjamin Netanyahu na marunong magplano ng pangmatagalan kasama ang White House at Estados Unidos. At alam din ang kabilang panig na maaring gustong subukan ng tigil putukan na maaring magbukas ng oportunidad sa Israel. Tulad ng Hezbollah na nagpasimula ng putok ng 2 rocket sa ikalawang araw ng digmaan laban sa Iran, tignan mo ang ginawa ng Israel sa pagtulak sa Hezbollah, palayo sa hangganan at pagbawas sa banta nito. Kaya gusto ng Israel na gamitin iyon. Sa nayon, para sa akin, ang layunin ay, sa isang banda, ipagpatuloy ang laban kontra Hezbollah sa militar hanggat maaari. At sa kabilang banda, ipagpatuloy ang diplomatikong pakikipag-ugnayan sa Lebanon. At parang isa sa mga graphs sa economics na sinusubukan kong ipakita gamit ang aking mga kamay, di ba? Na may ganitong axis at ganitong axis, may kurba dito. Lagi mong gustong mapunta sa tamang posisyon dito. Iyan ang dapat gustuhin ng Israel na gawin pagdating sa kanilang pulisiya para mas sulit ang dalawang iyon. Ganda ng hand graph mo, Owen. Sinika po lang. Salamat sa pagsusuri. Sa puntong yan, magbabalik kami pagkatapos ng break dito sa I24 News English. Pagbalik natin, itutuloy natin ang pagtalakay sa pinakabagong kaganapan, lalo na tungkol sa Gaza at ang pagtanggal ng armas sa Hamas. Pagkatapos ng mabilis na break sa I24 News English, balik tayo sa talakayan. Manatili lang. Maligayang pagbabalik sa I24 News English, hindi nawala ang mga takot mula Oktubre 7 massacre sa kabila ng digmaan ng Israel laban sa Iran, Hezbollah at 2.5 taon ng digmaan laban sa Hamas. Ilang kamag-anak ng dating bihag at pinaslang noong madilim na Sabado ay nagtipon kasama ng libu-libong Israeli upang muling manawagan kay punong ministro Benjamin Netanyahu na humarap sa Komisyon ng Estado para imbestigahan ang mga pagkukulang noong araw na iyon. Susunod na ulat ni Emily Francis para sa detalye. Ang weekend sa pagitan ng Yom HaShoah at Araw ng Pag-alaala at Kalayaan ng Israel ay nagpakita ng pamilyar na tagpo. 6 na buwan matapos ang pagbabalik ng huling mga buhay na bihag sa Gaza, muling nagtipon ang libo-libo sa gitna ng Tel Aviv upang magprotesta at maggunita. Maraming nagdusa mula Oktubre 7 ang nagsasabing tama na at gusto nilang makalimot tayo sa nangyari. Hindi namin kailanman makakalimutan at hindi namin kailanman patatawarin ang nangyari noong 7 ng Oktubre. Nananawagan ng mga pamilya ng mga napatay at dinukot ng pambansang investigasyon sa kabigwang mapigilan ang massacre noong Oktubre 7 at pananagutin si Punong Ministro Benjamin Netanyahu. Ang alaala na iyon ay hindi binabago o inaangkin ng gobyerno at na ang panawagan para sa pananagutan, responsibilidad at pagsagot sa mga pagkukulang ang malinaw na pagkabigo na protektahan kami. Ang seremonya kagabi sa Cultural Center, Habima Square, ay pinamagatang araw ng paglimot upang matiyak na ang mga nawala ay hindi namatay ng walang saysay. Ginagawa ni Benjamin Netanyahu ang kanyang trabaho. Ihilingin namin ang utang sa amin ng bansang ito, ang katotohanan at isang bagong pamunuan na magdadala sa amin sa mas mabuting kalagayan. At magpatuloy ang kanilang pamana. Dahil dyan, dapat na umalis ang gobyerno. Kailangan natin ng mga taong may bagong pamumuno, may pananaw na nagsusulong ng kapayapaan, mapayapang pakikipamuhay at isang makabuluhang kinabukasan na pinahahalagahan at inuuna ang buhay, katarungan at katotohanan. At upang magplano ng kinabukasan na karapat-dapat sa buhay ng aking kapatid na babae at bayaw at ng kanilang mga naulilang anak. Babalik na ako sa studio kasama sina Ariel at Eitan. Ariel, kahit na marami pa ring tanong at sagot tungkol sa nangyari 2.5 taon nang nakalipas, pag-usapan natin ang totoong sitwasyon sa ngayon. At ang katotohanan ay hindi pa rin nagdidesorma ang Hamas, kahit na may tigil putukan tayo ngayon. Pero may ilang mga pagsisikap na ginagawa o kahit papaano ay may mga pagpupulong sa pagitan ng mga delegasyon ng Hamas. Ano ang maaari mong ibahagi? Ang delegasyon ng Hamas ay nasa Cairo noong nakaraang linggo at nagdaos ng sunod-sunod na pagpupulong. Kasama ang mga tagapamagitan, kasama ang iba pang mga paksyon ng Palestino
pati na rin ang mataas na kinatawan ng Peace Council para sa Gaza Strip, si Nikolai Mladunov. Sinusubukang lampasan ng deadlock sa pagpapatupad ng tigil putukan sa Gaza dahil ang kasalukuyang deadlock ay nagmumula sa katotohanang inaakusahan ng Hamas ang Israel na hindi tinutupad ang lahat ng obligasyon nito sa unang yugto ng kasunduan. Sinasabi nila na kailangan magkaroon ng ang pagpasok ng sapat na bilang ng truck ng tulong na sinasabing hindi pumapasok kahit sabi ng US ay nakapasok naman. Sinasabi rin nila na kailangan ng mga gawain pang relief tulad ng mga karaban, tent at pagtanggal ng mga guho sa iba't ibang lugar. Sinasabi ng Israel na lahat ng ito ay may kinalaman sa muling pantatayo at walang magiging muling pantatayo hanggat walang pandidisarma. Hindi lang Israel ang nagsasabi nito, pati na rin ang Peace Council ay nagsasabi nito. Narinig natin nung inilunsad ang Peace Council, sinabi ni Jared Kushner, manugang ni Pangulong Trump, na walang magiging muling pagtatayo sa Gaza hanggat walang pagdidisarma. Nasa kamay ng Hamas ang desisyon. Kaya dito nakikita natin na sinusubukan ng Hamas na ipakita ang kabaligtarang sitwasyon. Sinasabi nila kay Ashal Kirhusa na sa kanilang mga pagpupulong noong nakaraang linggo kasama ang mga tagapamagitan, iminungkahi ng mga tagapamagitan. Isang bagong uri ng balangkas na nananawagan para sa ganap na pagpapatupad ng unang yugto habang nagsasagawa ng negosasyon para sa ikalawang yugto. Sa ganitong paraan, makukuha ng Hamas ang gusto nila. Patuloy na tinatanggihan ng Hamas ang pagdisarma bago mangyari ang alinman sa mga iyon. Tatangihan din nila ito pagkatapos pero hindi nila aaminin. Kaya't sa madaling salita, sinusubukan nilang magkunwaring nakikiisa sila sa tigil putukan sa pagpapatupad nito. Di alam kung bakit, tinutulungan ng mga tagapamagitan ang pagpapanggap na ito. Pero sa ngayon, meron tayong Israel, ang administrasyon ni Trump, at ang Peace Council na nagsasabing kailangang pumirma man lang ng dokumento ang Hamas kung saan nangangako silang magdidisarma. Bago pa umusad ang unang yugto, napunta na tayo sa deadlock. Sinusubukan ng mga negosyador na makahanap ng paraan para makalusot sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hinihini ng Hamas. Sinasabi ng Hamas na nagbigay na ito ng positibong tugon sa panukalang ito ng mga tagapamagitan. Pero hindi ito tatanggapin sa Jerusalem o sa Washington. Ilang buwan na tayong nasa deadlock. Parang walang nangyayari. Ethan, kailan magkakaroon ng kredibilidad ang Israel para pumasok mismo at tanggalan ng armas ang Hamas? Wala na ba yon sa tingin ng internasyonal na komunidad? Bukod pa rito, kailangan nating malaman na ang digmaan sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos at Israel ay inilihis ang tensyon palayo sa Gaza Strip. Sa antas ng senyoridad ng pamunuan sa lahat ng mga bansang sangkot. At ito ay mabilis at matalinong ginamit ng Hamas. Ano ang ibig sabihin nito? Kung ikukumpara mo ang kalagayan ng Hamas bago magsimula ang digmaan sa kalagayan nila ngayon, mas malakas na ngayon ang Hamas sa lupa. Sa lupa, masasabi natin at kinuha ang entidad sa kalsada sa lugar. Pagkatapos ang Israel ay nasa dilaw na zona, ang Hamas ay nasa kanlurang zona at kontrolado ang Gaza Strip sa ganitong klase ng kalagayan. Tahimik sila pero patuloy nilang pinalalakas ang puwersa. Kailangan nila ng oras at ginagamit ito kahit walang malinaw na dahilan. Tinataya ko, kilala ko sila ng mabuti na para palakasin ang kanilang sandatahang lakas, kailangan nilang magtayo, mag-organisa at magpuslip pa ng mas marami dito at doon. Kaya ang tanong mo tungkol sa Israel ay mapupunta sa mesa, sa tingin ko, sa loob lang ng ilang buwan. Sa isang banda, kung magkakaroon ng kasunduan sa pagitan ng Iran, Estados Unidos o sa Lebanon, magiging puwersa ang Hamas na dapat isama sa ganoong kasunduan. Alam mo kung sino ng mga modernong bansang Arabo. Gusto nilang wakasan ang siklong ito pero patuloy pa rin ang puwersa ng Israel sa Gaza Strip. Pero kailangan natin tandaan na dideploy ang Israel sa buffer zone sa Gaza, buffer zone sa Lebanon, buffer zone sa Syria,
at pati na rin sa West Bank. Ibig sabihin, dapat ayusin mismo ng Israel ang kanilang pulisya, estratehikong pulisya at isaayos ito. Hindi pa natin maibibigay ngayon ang malinaw na sagot, pero kailangan nating kumilos pansamantala laban sa anumang pagkilala sa mga aktibidad ng Hamas. Bantayan pa rin ang mga banta sa lahat ng hangganan. Mayor General sa Reserba, Eitan Dango at Ariel Osran. Salamat sa inyo. Kamakailan nakapanayam ng senior US correspondent naming si Mike Wagenheim, si Komisyoner ng Europa para sa Mediterranean Robert Suica, ukol sa mahahalagang pandaigdigang usapin. Panoorin natin. Dubravka Suica, Komisyoner ng Europa para sa Mediterranean, salamat sa oras na ibinigay mo sa amin. Bumalik ka sa Washington, huli kang nandito noong unang Board of Peace meeting. At maraming miyembro ng Europa ang hindi sumang-ayon sa presensya mo doon. Pwede mo ba kaming i-update kung ano na ang paninindigan ng mga Europeo ngayon sa Board of Peace? Noong panahong yon, bilang Komisyon ng Europa, inimbitahan kami ni Pangulong Trump at ako ang kinatawan ng Komisyon ng Europa at ni Pangulong Ursula von der Leyen. Tagamasid lamang kami sa Board of Peace at magpapasya kami tungkol sa mga susunod na pakikilahok depende sa bawat sitwasyon. Kawili-wili na nandoon makinig sa lahat ng mga ideyang ito, pero interesado akong malaman kung kailan ang susunod na pagpupulong ng board. Tingnan natin, hindi namin lubos sa pinahahalagahan ang lahat ng mga patakaran ng proseso sa mismong board. Pero maganda na may ginagawa tayo para sa tigil putukan at para sa kapayapaan sa gitnang silangan, lalo na sa Gaza at West Bank at Israel siyempre. Alam mo, napakalaki at nangingibabaw na papel ang ginampanan ng mga Amerikano sa seguridad sa gitnang silangan. Ano ang maaaring itsura ng nagkakaisang paninindigan ng Europa pagdating sa seguridad sa rehiyon? Para maintindihan mo ang papel namin, sinasabi namin gusto naming maging kalahok, hindi lang tagabayad. Ganito ang sitwasyon. Malaki ang binabayad namin at kami ang pinakamalaking nagbibigay ng pondo sa Palestinian Authority. Hindi sila makakaraos kung wala ang pera namin, kung wala ang tulong namin. At may malaking pondo kami para sa kanila dahil naniniwala kami na kung mag-i-invest kami sa Palestinian Authority, tinutulungan din namin ang Israel para magkaroon ng seguridad sa paligid nila. Pero siyempre, palagi namin isinusulong ang two-state solution. Alam namin na mahaba at hindi madali ang daan patungo sa layuning yon. Kasabay nito, may karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili at ito ang aming paninindigan. May karapatan ng Israel sa sariling estado, ngunit lahat tayo ay dapat sumunod sa batas internasyonal. Ito ang aming posisyon mula sa European Union at Komisyong Europeo. Mahalaga para sa amin ang seguridad sa paligid, kaya kasama sa aming katimugang kapitbahayan ang Hilagang Aprika, Gulpo at Gitnang Silangan. Alam namin na komplikado ang sitwasyon, lalo na ngayon pagdating sa Iran. Kasabay nito, alam namin na mahalagang pigilan ang programang nuclear ng Iran. At ito, ayon sa pagkakaintindi ko, ang pangunahing layunin ni Pangulong Trump. Kasabay nito, may layunin din ang Israel na tapusin ang rehimen. Doon, hindi magiging madali, gaya ng alam mo. Pero kasabay nito, gusto namin mabuksan muli ang Strait of Hormuz sa ngayon. Kanina umaga, narinig ko si Pangulong Tom, hormonal strait ba o Strait of Hormones? Ayos lang daw, hindi naman Trump Strait. Pero hindi ito nakakatawa dahil ang pagsasara na ito ay talagang maaaring magdulot ng pandaigdigang krisis. At sa mga sandali ito, nararanasan na natin ito dahil tumataas ang presyo ng enerhiya. At para sa Europa, ayos pa ito sa ngayon dahil wala tayong langis at krudo mula sa Persian Gulf na ito. Dahil alam ninyo, may enerhiya tayo mula sa Estados Unidos, Norway at Algeria. Kasabay nito, unti-unti maaapektuhan hindi lang ang Europa at rehiyon, kundi pati ang buong mundo. Magdurusa rin ang mga Amerikano dito. At ang posisyon natin ay kailangan nating pababain ang tensyon. Kailangan natin gamitin ang diplomasya at makipag-usap sa mesa ng negosasyon tulad ng ginagawa ni Pangulong Trump.
Alam mo ang mga resulta ng mga negosasyon sa Pakistan, pero umaasa kami sa susunod na round ng mga negosasyon para mabuksan muli ang Strait of Hormuz. Mahalaga ang kalayaan sa paglalayag at ayon sa pandaigdigang batas pandagat, dapat itong malaya. Naiintindihan ko kung ano ang layunin ni Pangulong Trump na maglagay ng presyon sa Iran, sa totoo lang. At umaasa ako na magbubunga ito sa huli. Dahil kung hindi, gaya ng sinabi ko, habang tumatagal ang krisis na ito, mas lalaki ang epekto nito sa ekonomiya na ibig sabihin ay negatibong epekto sa ekonomiya. Ang alam natin ngayon, nakilahok ako sa isang roundtable sa IMF, pero alam na natin ngayon na tiyak na mas mataas ang inflation. Tayong lahat, pati mamamayan at mga mamimili, ay dapat maging handa sa mas mataas na inflation. Kaya mas maaga matapos ang sigalot, mas mabuti para sa ating lahat. Nabanggit mo na gusto ninyo maging aktibong kalahok, hindi tagabayad. May kasunduan para sa Mediterranean na ikaw ang nangangasiwa at gumawa ka ng action plan para ipatupad ito na ipapakita mo sa mga susunod na araw dito. Ano ang nilalaman ng dokumento at inisyatibang iyon na gagawing aktibong kalahok ang mga Europeo at hindi na lang tagabayad? Napaka-informado mo sa nakikita ko. Ang kasunduan para sa Mediterranean ay isang bagong balangkas para sa buong Mediterranean at rehiyon. Mediterranean ito pero sakop din ang gitnang silangan. Kasama rin dito ang Iran, Iraq, Syria at lahat ng bansa sa Gulpo. Para sa amin, mahalaga ito. Mahalaga ang pakikipag-partner sa lahat ng bansa, kaya ito ang ginagawa ko ngayon. Lumagda kami sa mga kasunduang pakikipagtulungan sa Jordan, Egypt, Tunisia at nakikipagtrabaho rin kami sa Morocco. Nagsimula rin kami sa Saudi Arabia at pati na rin sa United Arab Emirates at Qatar. Gusto rin namin magkaroon ng bilateral na kasunduan sa lahat ng bansa sa riyon kapag naging matatag ang sitwasyon. Nag-alok ako ng komprehensibong kasunduan sa pakikipagtulungan sa Lebanon sa ilalim ng Pact for the Mediterranean. Ngunit hindi pa ito nangyayari. Umaasa akong matatapos na ito sa lalong madaling panahon at na maipagpapatuloy natin ang pagiging huwarang bansa ng Lebanon para sa gitnang silangan. Sa tingin ko, magandang hakbang ang nakita natin kahapon mula sa Israel at Lebanon. Umaasa ako na sa susunod na negosasyon ay makakahanap ng paraan para tuluyang ipagbawal ang Hezbollah na bawal na rin sa batas ng Lebanon. Pero sa kasamaang palad, sila ang nagsimula nito, sila ang nagsimula ng pambobomba. At syempre, naiintindihan namin na ang Hamas at Hezbollah, kapwa sila dapat putulin ang kanilang pagpopondo sa totoo lang at mas magiging madali. Pero sa ngayon, hindi pa ito ang nangyayari. Ganoon din sa Gaza dahil kung hindi nagbaba ng armas ang Hamas o kung hindi nila ito ginawa, hindi gaganda ang sitwasyon. Gusto naming makarating sa ikalawang yugto ng kasunduang pangkapayapaan. Pero hindi pa ito nangyayari at may kailangang madisarma sa Hamas. Hindi kami iyon sa Europa. Tumutulong kami hanggat kaya namin, pero nasa iba ang desisyon sa interbensyong militar. Tingnan natin, kung hindi militar, dapat ay negosasyon. At inaabangan ko ang espesyal na sugo na si Nikolai Mladenov at ang Pambansang Komite. Sa kasamang palad, nasa Cairo pa rin sila, hindi pa sila makapasok. Hindi pa sila makapasok sa Gaza sa ngayon. Pero may mga negosasyon sa Hamas na yon, sinusubukan silang kumbinsihin na isuko ang kanilang mga armas. Napakakomplikado nito, pero maaring magawa, alam mo, maaring magawa kung parehong magpapakita ng mabuting loob ang Israel at sila. Para sa akin, mahalaga ang kapayapaan at seguridad para sa lahat, lalo na para sa mga bata. Hindi lang sa mga Palestino, pati na rin sa mga batang Israeli. Lahat sila ay dapat mamuhay ng payapa at ligtas, ngunit hindi ito nangyayari ngayon. Dito papasok ang tanong ko tungkol sa kinabukasan ng EU-Israel Association Agreement na namamahala sa kalakalan at diplomatikong ugnayan ng dalawang panig. Parang nakabitin na lang ito ngayon. At ang pamahalaan ng Hungary na katatanggal lang sa pwesto sa halalan ay isa sa ilang nagsisilbing panangga sa pagitan ng pagsuspinde ng kasunduan at pagpapatuloy nito. Ano sa tingin mo ang kinabukasan ng ugnayan ng EU at Israel dito?
Alam mo na, ang Israel ay isa sa ating napakabuting katuwang sa kalakalan, katuwang sa agham at teknolohiya, at napakaganda rin ng ugnayan natin pagdating sa edukasyon. Pero kasabay nito, may ilang issue rin tayo. Tulad ng sinabi ko, may iba't ibang pananaw sa politika sa Europa. At noong kanyang State of the Union speech, si Pangulong von der Leyen noong Setyembre ng nakaraang taon, inilatag niya ang association agreement na ito. Nasa mesa pa rin ito kaya makikita natin ang susunod na mangyayari. Hindi ito nakasalalay sa komisyon, kundi sa 27 miyembrong estado. Tama ang nabanggit mo sa Hungary, pero may iba pang bansa. Tingnan natin kung paano magbabago ang sitwasyon. Hindi ko sinasabing banta ito, pero kailangan natin ng ilang kasangkapan at ito ang meron tayo ngayon. At alam namin komplikado rin ang sitwasyong pampolitika sa Israel dahil papalapit na kayo sa eleksyon. Alam namin ang nangyayari pero ayaw namin kumilos na may halong politika. Kumikilos kami ayon sa aming mga patakaran sa Europa, ayon sa aming mga ipinangako, ayon sa aming mga ipinangako sa mga mamamayan ng Europa. At ito ay isang bagay na kailangan namin patunayan. Kaya hindi ko pa masasabi sa inyo ang iba pang detalye. Nakadepende ito sa European Council at 27 miyembrong estado, hindi sa European Commission. Maraming salamat, Dubravka Suica, European Commissioner para sa Mediterranean, sa pagsama sa amin sa fast-changing world. Salamat, maraming salamat talaga. Ipinapakita ni Pangulong Javier Milei ng Argentina ang buong suporta ng Buenos Aires para sa Israel sa Jerusalem. Sa bagong kooperasyon, kasunduan sa kontraterorismo at AI at pagsisikap palalimin ang ugnayan ng Israel sa Latin America. Nasa Israel si Milei bago ang Araw ng Kalayaan para mag-alin ng sulo sa taunang seremonya sa Martes na gabi at siya ang unang banyagang pinunong pinagkatiwalaan ng ganitong karangalan. Kasama rin sa pagbisita ang isang praktikal na hakbang, ang pag-anunsyo ng mga bagong direktang biyahe ng eroplano na mag-uugnay ng mas malapit ang Israel at Argentina. Iyan ang sinabi ni Benjamin Netanyahu at Pangulo Milei. Tayo ay nasa panahon ng malaking hamon at kahihinatnan. Tayo ay nakikibaka kasama ang Estados Unidos laban sa malaking paniniil ng Iran. Naghahasik ito ng takot sa mundo. Nagnanais ng ating pagkawasak at pagbagsak ng Estados Unidos at kanlurang sibilisasyon. Gaya ng alam natin, marami na tayong nakamit na malalaking bagay. Ngunit hindi pa ito tapos at anumang sandali ay maaring magdala ng mga bagong pangyayari. Si Javier Milei ay may ganung katangian. Tuwing bumibisita siya sa Israel, palaging bago may mangyaring napakalaki. Hindi ko alam, hindi ko sinabi sa kanya nung nakaraan. Hindi ko talaga sinabi sa kanya nung nakaraan. Ipinapangako ko sa inyo at hindi ko alam kung ano ang masasabi ko sa kanya na yon. Dahil sino ba ang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas o sa makalawa? Ipinapahayag namin ang aming matibay na suporta. Ipinapahayag namin ang suporta sa Estados Unidos at Israel sa laban nila kontra terorismo at rehimen ng Iran. Ginagawa natin ito dahil tama at dahil nagkakaisa ang ating mga bansa sa isang pagdurusa. Naging biktima ang Argentina ng duwag ng mga teroristang pag-atake sa Argentine-Israelite Mutual Association at Embahada ng Israel na pinasimulan ng Islamikong Republika ng Iran. Ayon sa desisyon ng hukuman ng Argentina, hanggang ngayon ay patuloy naming hinahanap ang hustisya. Kasama ko rito sa studio si Basil Sudan, ang correspondent ng I-24 News para magpaliwanag. Malaking anunsyo mula sa dalawang banyagang leader para sa Israeli at Argentinian. Magkakaroon ng direktang flight papuntang Buenos Aires. Tingnan natin ang mas malaking larawan. Ano ang sinasabi nito ukol sa ugnayan ng Israel at Argentina? Well, pinag-uusapan natin dito ang Isaac Accords, kaya nang tawag nila rito, ang Memorandum of Understanding. Sa totoo lang, tatlong bagay ang sakop nito dito. Isa dito ay ang kooperasyon sa seguridad, kontraterorismo, magkasanib na operasyon, magkasanib na pagsasanay, at pagbabahagi ng intelihensya. Dahil alam natin na ang Latin America sa pangkalahatan ay napaka
napakapaborableng lugar para sa maraming aktibidad. Kasama na dito ang Hezbollah, kasama na rin ang Iran, at syempre kapag pinag-uusapan natin ang Argentina particular, inakusahan din nila ang Iran na siyang nagplano ng pambobomba noong 1973 sa embahada ng Israel noon. Kaya nagkakatugma dito sa isyong yan. Kasama na rin ang AI, ang pagpupundo ng mga teroristang selula, mga network na gumagana doon, gumagamit sila ng AI, at gumagamit din sila ng cryptocurrency. Bahagi ito ng issue dito na haharapin ng kooperasyon at gaya na nabanggit mo, ang bagong ruta. Hindi ito ang unang beses na pinag-usapan ng Israeli at Argentino ito. Naipanukala na ito dati pa. Nangako naman sila na magsisimula na itong gumana mula Nobyembre ngayong taon. Pero may paalala rin dito mula sa pamahalaan ng Israel, ibig sabihin ay hindi pa ito sigurado. Alam ng pamahalaan ng Israel na posibleng hindi kumita ang rutang ito para sa airline. Para kay Ilal, kaya nagbibigay ang pamahalaan ng Israel ng $40 milyong o 40 hanggang 45 milyong shekels. Paumanhin ang pamahalaan ng Israel. Siyempre, mula sa pera ng mga nagbabayad ng buwis, ay ililipat kay Ilal kung sakaling hindi kumita ang ruta. Ibig sabihin, sobrang pinapahalagahan ng pamahalaan ng Israel ang ugnayang ito na handa pa silang magbigay ng 40 hanggang 45 milyong shekels bilang kabayaran kay Ilal. Kung hindi naman ginagamit ng mga Israeli ang ruta, muling ipinapakita nito ang ugnayan ng dalawang bansa. Malinaw na ipinapakita nito ang relasyon ni Netanyahu at Milei mismo. Pinutulungan din ito si Milei sa lokal na politika. Ipinapakita na siya ay pro-kanluran, pro-Israel, kontra-kaliwa at kontra-sosyalismo. At masasabi ko rin na nagbibigay ito kay Milei ng mas marami pang dahilan kung bakit maaring magustuhan siya ni Donald Trump. Pinapapalas din ito ang relasyon ng US at Argentina. Kaya gumagana ito ng maayos para sa lahat. Sige, at dapat nating asahan na muli niyang sisindihan ang sulo sa Martes. At muli, pinapalakas lang nito ang siya ang magiging unang dayuhang leader na gagawa niyan. At si Netanyahu ay handang ibigay sa kanya ang karangalang ito. Talagang isang malaking tagumpay mula sa dalawang leader na ito. Sige, Basil Sudan, salamat sa pagpapaliwanag niyan para sa amin. Iyan lang na meron kami para sa pinakabagong edisyon ng I-24 News. Bago mag-break, tingnan ang aming schedule para makabalik kayo dito sa I-24 News. Magbe-break kami at babalik sa susunod na oras, 10 p.m. Israel Time o 3 p.m. Eastern Time na may mas marami pang balita, kaya huwag kayong aalis, samahan niyo ulit kami dito sa I-24 News. Hanggang sa muli, ako si Nicole Zedek, salamat sa panonood.